Pagbati po sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo mula po dito sa Illinois, USA. Natutuwa po ako at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataon na minsan pa ay makapagbahagi ako ng salita ng Diyos sa inyo kahit sa ilang sandali lamang. Ang mga talata po na nais kong ibahagi sa inyo ay magmumula sa Aklat ng Pilipos sa huling bahagi ng talatang 12 hanggang sa 13 at sa wikang English po ay ganitong sinasabi. Continue to work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Minsan po iniisip natin, bakit nga ba tayo mga tao ay pinanganak sa pag-alala? We worry a lot. Anong kakainin natin ngayon? Anong dadamitin natin mamaya? Saan tayo kukuha ng pambayad ng tuition fee ng mga anak natin o kaya pambayad ng ilaw sa isang buwan, sa susunod na buwan, at marami pang iba. Alam niyo po, iniisip ko kung bakit tayo palaging nag-worry. Dalawang bagay lamang sa napakaraming dahilan. Una, because we don't see things as God sees them. Hindi kasi natin nakikita mga bagay kagaya ng pagkakita ng Diyos sa mga bagay. Pangalawa, we don't trust God. Hindi po natin pinagtitiwalaan ang Diyos. Mula po sa mga talatang ating binasa, ay mayroong dalawang bagay na nais kong bigyang diin. Ang una po, dun po sa sinabi sa verse 13, na it is God who works in you to will and to act. Dito po ay nakita ko ang katotohanan that God is in control. Ibig pong sabihin, nothing happens without His knowledge. Lahat ng bagay ay alam niya. Hindi po basta nalalaman niya lamang tapos wala siyang ginagawa. Just like a movie director, he is actively involved. Lahat ng detalye alam niya, lahat ng bagay pinapakialaman niya, at ginagawa niya ang kanyang magagawa para sa ikagaganda ng pelikula. We worry, tayo po'y nag-aalala when things do not happen the way we want them to be. Ang totoo po niyan, para itong isang puzzle, ang nakikita lamang natin yung mga dots at saka mga pieces. But God sees the whole picture. Alam niyo po, sa aking karanasan, when we realized that God is bringing us here in the United States, there was a mixed feelings, excitement and fear. Na-excite po kami kasi sino ba naman ang hindi na-excite na pupunta sa Amerika. Pero pangalawa po, mayroon pong takot. Bakit po? Because we do not know what lies ahead. Hindi namin alam kung anong kahihinat ng aming buhay bilang pamilya dito sa Amerika. Hindi po kami basta mamamasyal lamang o magbabakasyon, kundi po ito ay isang long-term na bagay. We may not clearly see things now, but one good thing is God is doing something behind the scene. Ang pangalawang bagay po na nakita ko sa mga talatang ating binasa, hindi lamang po God is in control, dun po sa mga katagang according to His good purpose. Ibig pong sabihin nito, hindi lamang siya basta in control, He desires and is doing nothing but the best for us. What a comforting assurance. When we think of all the negative things that happens to us, kadalasan na-frustrate tayo. Sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, His thoughts are higher than ours, and that His plans is to prosper us and not to harm us. With these two things in mind, yun pong huling bahagi ng verse 12, sinasabi that continue to work out your salvation with fear and trembling. It is as if God is saying, no matter what happens, keep on keeping on. Sa akin pong pagwawakas, gusto kong bigyan diin na sabi ng banal na kasulatan, He never leaves us nor forsake us. At tayong mga Kristyano, tayong kanyang mga anak, ay nasa kanyang mga palad, and nothing can snatch us out of His hands. Not because we do not see anything happening. Minsan kasi inisip natin parang walang nangyayari. Tagal na natin sa isang bagay, parang walang nangyayari. Not because we don't see anything happening.
nangangahulugan na God is not doing anything. Remember, He is in control. The God who created everything from beginning cares for you and is doing the best for you. Pagpalain po tayo ng Diyos.